Sa isang liblib na baryo sa Negros, may mag-asawang napadpad sa isang lugar na hindi nila inaasahang magdadala sa kanila sa isang nakakakilabot na karanasan. Si Mario at Liza, bagong kasal, ay nagpasya na lumuwas mula sa syudad upang magsimula ng panibagong buhay sa probinsya. Napili nilang manirahan sa isang lumang bahay na ipinamana kay Mario ng kanyang lolo, isang bahay na matagal nang walang nakatira. Sa kanilang paniniwala, mas magiging payapa ang buhay nila roon, malayo sa ingay ng syudad at abala ng modernong mundo. Noong una, parang pangarap ang bagong simula. Napapalibutan sila ng luntiang kagubatan, sariwang hangin at katahimikan. Ang mga tao sa baryo ay mababait, ngunit tila may itinatagong hiwaga, madalas silang iwasan ng mga kapitbahay at tuwing gabi, napapansin nilang walang sinuman ang lumalabas ng kanilang bahay. Hindi nagtagal, nagsimula ng magbago ang kanilang pananaw sa lugar na ito. Isang gabi, habang si Liza ay nag-iigib ng tubig sa puso sa likod ng bahay, may narinig siyang mahihinang yabag sa damuhan. Napalingon siya, ngunit walang tao. Sinikap niyang palampasin ito, ngunit nang bumalik siya sa loob ng bahay, hindi siya mapakali. Sinabi niya kay Mario ang kanyang narinig, ngunit sinabihan lang siyang baka hayop lang iyon o hangin lang na gumalaw sa mga dahon. Kinabukasan, napansin nilang tila may mga gasgas sa kahoy na pinto ng kanilang bahay. Mahahaba, parang mga galos ng matatalas na kuko. Baka pusa o aso, sabi ni Mario, ngunit sa loob-loob niya, may kung anong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalala ang kanilang nararanasan. Tuwing gabi, may maririnig silang mahihinang kaluskos sa bubungan, tila may gumagapang o nagmamasid sa kanila mula sa itaas. Minsan naman, may maririnig silang malalalim na paghinga sa may bintana. Pero sa tuwing sisilip sila, tanging dilim lang ang bumabalot sa labas. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nila maiwasang magtanong, bakit parang wala ni isa mang kapitbahay ang nagsasabi ng kahit ano? Para bang may lihim na hindi nila dapat malaman? Isang matandang babae ang lumapit kay Liza isang umaga habang siya ay namimili sa palengke. Mahinahon ang boses nito pero may bahid ng babala. Iha, darating ang gabi na pagsisisihan niyo kung bakit kayo nandito. Bulong nito bago tumalikod at iniwan siyang tulala. Hindi alam ng mag-asawa na ang baryong kanilang tinirhan ay may madilim na nakaraan. Isang lihim na matagal nang itinatago ng mga nakatira rito. Isang anino sa kanilang mga panaginip ang unti-unting nagiging totoo. At sa isang malamig na gabi, habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, isang malakas na kalabog ang gumising kay Mario. Napaupo siya bigla, hinanap si Liza, ngunit wala ito sa tabi niya. Sa dilim ng kanilang kwarto, may naaaninagan siyang figura sa may pintuan. Hindi niya sigurado kung tao o isang bagay na hindi dapat umiiral. At sa sandaling iyon, alam niyang may nagmamasid sa kanila. At hindi ito isang ordinaryong nilalang. Napalunok si Mario habang pinagmamasdan ang figura sa pintuan. Hindi niya maaninag ng maayos kung sino o ano iyon, ngunit ramdam niya ang malamig na hangin na tila dumaloy sa kanyang katawan. Napahigpit ang hawak niya sa kumot, sinisikap paniwalain ang sarili na baka si Liza lang ito, ngunit nang tawagin niya ang pangalan ng kanyang asawa, walang sumagot. Dahan-dahan siyang bumangon, ang bawat kilos ay puno ng kaba. Ang ilaw mula sa labas ay bahagyang nagbibigay liwanag sa loob ng kwarto, sapat upang makita niyang wala si Liza sa kanilang higaan. Kinilabutan siya. Napalingon siya muli sa may pintuan, ngunit sa isang iglap, nawala na ang anino. Para bang hindi talaga ito naroon. Hindi niya alam kung lalabas siya o mananatili sa loob ng kwarto. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang kanyang cellphone sa tabi ng kama upang gamitin ang flashlight.
Sa paghahanap niya kay Liza, dumaan siya sa sala at napansin niyang nakabukas ng bahagya ang pinto ng bahay, isang bagay na hindi nila kailanman ginagawa bago matulog. Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Liza! Mahinang tawag niya, pilit pinapanatili ang kanyang boses na matatag. Lumabas siya ng bahay at nakita niyang nakatayo si Liza sa gitna ng bakuran, hindi gumagalaw. Ang mahaba niyang buhok ay bahagyang natatakpan ang kanyang mukha at ang kanyang katawan ay tila tuluyang natulala sa kawalan. Agad siyang lumapit at hinawakan ito sa balikat. Liza, anong ginagawa mo rito? Nanginginig si Liza habang dahan-dahang tumingin sa kanya. May tumatawag sa akin, mahinang sagot nito, parang nahihibang. Napatingin si Mario sa paligid, ngunit wala namang ibang tao. Ang tanging maririnig lamang ay ang alingawngaw ng mga kuliglig at ang marahang ihip ng hangin. Halika na sa loob, madiing sabi ni Mario habang marahang hinila ang asawa papasok ng bahay. Ngunit bago pa niya ito maidala sa loob, narinig nilang pareho ang isang tunog na nagpahinto sa kanila. Isang malalim at mabagal na buntong hininga mula sa kanilang likuran. Pareho silang napatingin. Sa may dulo ng bakuran, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno, may nakatayo. Isang nilalang na hindi nila maaninag ng buo, ngunit sa kabila ng dilim, alam nilang hindi ito isang ordinaryong tao. Matangkad ito, payat, at tila may mahahabang kamay na bahagyang nakalaylay sa gilid ng katawan nito. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam nila ang presensya nitong nakatitig sa kanila. Napasandal si Liza sa dibdib ni Mario, nanginginig. Mario, hindi tayo ligtas dito, mahinang bulong niya. Hindi na nila alam kung lalaban o tatakbo. Ngunit ang isang bagay na sigurado, hindi pa natatapos ang gabi at ang tunay na kilabot ay nagsisimula pa lamang. Nanatili silang nakatayo sa harap ng kanilang bahay, hindi makagalaw, habang ang aninong nilalang ay patuloy lang na nakatingin sa kanila. Ramdam ni Mario ang panlalamig ng katawan ni Liza, ngunit hindi niya magawang ibaling ang tingin mula sa madilim na figura. Hindi ito gumagalaw, ngunit parang may dumadagundong na presensya na pumupuno sa paligid. Nang makabawi ng lakas, mabilis na hinatak ni Mario si Liza pabalik sa loob ng bahay at isinara ang pinto ng mariin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nilock ito, ngunit sa sandaling iyon, narinig nila ang mahihinang yabag sa labas. Mabagal, parang unti-unting lumalapit sa kanila. Ang bawat tunog ay nagpapakirot sa kanyang dibdib, habang si Liza ay nakayakap sa kanya ng mahigpit, pilit pinipigil ang pag-iyak. Maya-maya, biglang sumabog ang alingawngaw ng isang aso na tila nagngangalit sa di kalayuan. Sunod nito ay narinig nilang muli ang mabigat na buntong hininga, ngunit ngayon mas malapit na. Para bang may isang bagay na nakatayo mismo sa may pintuan, nakikinig, nagmamasid. Napatingin si Mario sa bintana, ngunit wala siyang makita kundi ang madilim na gabi. Bigla niyang naalala ang sinabi ng matandang babae kanina sa palengke, ang babala nitong huwag magtagal sa baryo. Ngayon, nagkaroon ito ng mas mabigat na kahulugan. Ano ba talaga ang itinatago ng lugar na ito? Bakit parang may mga mata sa dilim na laging nakatingin sa kanila? Sa labas, tumigil ang mga yabag, tahimik ang paligid, ngunit mas lalo silang kinilabutan dahil sa tahimik na gabing iyon, may isang bagay silang naunawaan, hindi sila nag-iisa. Sa loob ng bahay, mahigpit na magkayakap sina Mario at Liza, kapwa nag-aabang sa anumang maaaring mangyari. Sa labas, hindi na nila marinig ang mga yabag, ngunit ang nakakabinging katahimikan ay mas nakakatakot. Pakiramdam ni Mario ay may isang pares ng mga mata na hindi na umaalis sa kanila, nagmamasid sa bawat galaw nila. Maya-maya, may mahina silang narinig mula sa bubungan, isang tunog na parang may mabibigat na kamay na gumagapang sa ibabaw ng bahay. Dahan-dahang lumingon si Mario sa kisame, sinisikap pigilan ang kaba. Si Liza naman ay mahigpit na nakapikit, nanginginig sa takot. Isang malutong na kaluskos ang pumunit sa katahimikan.
Bumagsak ang ilang alikabok mula sa kisame, tanda na may kung anong bagay ang nasa itaas nila. Hindi na napigilan ni Liza ang pagsigaw, kasabay ng isang malakas na kalabog mula sa bubungan. Hindi na ito imahinasyon lang, mayroong isang bagay na gumagalaw sa ibabaw ng kanilang bahay. Sa gitna ng takot, biglang nagkaroon ng lakas ng loob si Mario. Hinawakan niya ang kamay ni Liza at bumulong, "Kailangan nating umalis dito." Ngunit bago pa sila makagalaw, isang malakas na pagkalabog ang yumanig sa buong bahay. Bumukas ang bintana at isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok, dala ang isang hindi maipaliwanag na amoy, matamis ngunit bulok, isang halimuyak na hindi dapat umiral. Napaatras si Mario, hinatak si Liza palayo sa bintana. Ang kanyang puso ay kumakaripas sa takot, at sa kanila narinig ang isang tunog na nagpahinto sa kanilang paghinga. Isang mahaba, matinis na halakhak mula sa labas. Hindi nila alam kung tao o hindi, pero alam nilang hindi ito nangangahulugan ng mabuti. Napaatras si Mario habang si Liza ay mahigpit na nakakapit sa kanyang braso. Ang nakasisindak na halakhak mula sa labas ay unti-unting humina, pero naiwan ang isang malamig na pakiramdam sa hangin. Hindi na nila alam kung ligtas pa sila sa loob ng bahay o mas delikado na silang manatili roon. Bigla, isang malakas na hampas ang yumanig sa pinto, para bang may mabigat na bagay na bumagsak dito. Napasigaw si Liza at napayakap kay Mario. Halos hindi na siya makahinga sa takot. Isa pang malakas na dagundong at ang lumang kahoy na pinto ay nagsimulang mabiyak. Wala ng oras para mag-isip. Hinatak ni Mario si Liza patungo sa likod ng bahay, kung saan may isang lumang pintuan na nagdudugtong sa likod bakuran. Ngunit bago pa nila ito maabot, narinig nila ang isang matinis na boses mula sa kabilang bahagi ng bahay. "Bakit kayo nandito?" Nanigas sila sa kinatatayuan. Ang boses ay hindi pamilyar, malamig, malalim at walang emosyon. Dahan-dahan silang lumingon at sa dilim ng sulok may isang figura silang nasilayan. Isang matandang lalaki, payat at gusgusin na nakatayo sa anino. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, ngunit ang kanyang presensya ay nagpapakilabot kay Mario. "Umalis na kayo, habang kaya niyo pa," bulong nito, kasabay ng isang malakas na pag-ugong sa bubungan. Bago pa makasagot si Mario, isang anino ang dumaan sa labas ng bintana, mabilis, parang isang hayop na may mahahabang kamay at matatalim na daliri. Parang isang nilalang na hindi dapat umiiral. Muli nilang narinig ang nakakatakot na halakhak, pero ngayon mas marami na. Parang may iba pang naghihintay sa kanila sa dilim. Napatingin si Mario sa matandang lalaki, pero sa isang iglap, nawala ito. Wala ni bakas, parang hindi ito talaga naroon. Si Liza ay napahawak sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa nangyayari. "Mario, may paparating." Sa labas, ang tunog ng mga yabag ay dumami. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami sila, papalapit, mas mabilis, mas malakas. Hindi na nila alam kung saan tatakbo. Hindi na nila alam kung kanino lalapit. Pero isang bagay ang Mario hinigpitan, ang hawak kay Liza, habang ang mga yabag sa labas ay mas lalong bumibilis, papalapit sa kanila. Ramdam nila ang panginginig ng lupa, ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang hindi maipaliwanag na presensya. Wala na silang oras para mag-isip, kailangan nilang kumilos. Hinila niya si Liza papunta sa likod ng bahay, kung saan naroon ang lumang pintuan. Itinulak niya ito ng malakas, ngunit sumayad ito sa sahig, waring matagal nang hindi nagagalaw. Sa desperasyon, ginamit ni Mario ang buong lakas niya para mabuksan ito. Sa wakas, bumigay ang pintuan at mabilis silang lumabas. Ngunit sa kanilang paglabas, natigilan sila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tumambad sa kanila ang isang grupo ng mga aninong nilalang. Matatalim ang mata,
Mahahaba ang mga kamay at ang katawan nila ay payat, ngunit matigas na parang may balat ng hayop. Hindi sila gumagalaw, pero alam ni Mario na naghihintay lang sila ng tamang sandali. Si Liza ay humihikbi na, hindi alam kung saan titingin. Mario, ano to? Bulong niya, nanginginig ang boses. Bigla, mula sa gitna ng mga nilalang, may isang pamilyar na anyo ang humakbang pabante. Ang matandang lalaking nakita nila sa loob ng bahay. Pero ngayong nakatayo ito sa harap nila, kitang-kita ni Mario ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Parang hindi siya ganap na tao. Sinabi ko na sa inyo, umalis na kayo, malamig na sabi nito. At sa isang iglap, nagsimulang gumalaw ang mga nilalang, mabilis na parang mga anino na naglaho sa hangin. Napapikit si Liza, mahigpit na kumapit kay Mario, pero hindi sila ginalaw. Hindi sila sinaktan. Bagkus, isa-isa silang naglaho sa dilim hanggang sa matira na lang ang matanda. Mario, habol hininga, hindi makapaniwala sa nangyari. Ano yon? Bakit hindi nila kami sinaktan? Ngumiti ang matanda, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi kayo ang hinahanap nila, sagot nito. Sabay lumingon sa bahay nilang iniwan. Doon lang napansin ni Mario, may gumagalaw sa loob. Isang figura sa bintana, isang aninong nakatayo sa dating nilang kwarto. Hindi nila napansin, pero may ibang bagay palang pumasok sa bahay nang hindi nila alam. At sa huling sandali bago tuluyang mawala ang matanda sa kanilang paningin, sinabi nito ang mga salitang nagpahinto sa kanilang puso. Hindi pa tapos ang lahat. Sigurado, hindi sila ligtas.